Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI, makakasama po natin tuwing Martes at tuwing Webes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Council Member Sylvia Okinlay Paraguya mula sa NAPSI Cooperative Sectoral Council upang talakayin kung ano-ano ang tungkulin at responsibilidad ng mga kooperatiba sa mga komunidad at kung paano mapapaunlad ng kabuhayan ng mga mahirap nating kababayan. Ma'am Sylvia, good morning. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Maya Damasalom, para sa mga kalahi ko sa Bukidnon. Alright. Well, International Day of Cooperatives, July 5, ano? So, ginunita po natin ito. At ano po ang tema po ng ating pong celebration ito? Worldwide po itong ginugunita. Yeah. Ang theme ngayon ay Driving Inclusive and Sustainable Solutions for a Better World. It is a recognition of the contribution ng cooperatives para makatulong laban sa kahirapan at kung ano-ano man ang efforts nila sa communities around the world. So, around the world there would be 3 million cooperatives and 1.2 billion individual members. Practically, 12% of the inhabitants of the world are members of cooperatives. So this is the second time na nag-declare ang United Nations ng International Year of Cooperatives. Ang first time was in 2012. Okay. So this is a repeat, and for us it's a very nice time to make the people aware of cooperatives and their contribution. Kaya masaya kami sa National Anti-Poverty Commission kasi nandoon ang cooperatives as one of the sectors. Regarding that, sa pagpalakas ng kamalayan ng mga tao tungkol sa kontribusyon ng kooperatiba, tell us about the important contribution po ng mga kooperatiba. Dito na lang po sa konteksto ng Pilipinas pagdating po sa sustainable growth. So makita natin na merong 20,000 cooperatives in the Philippines. Sa ngayon, merong 9 million depositors. That means kung meron silang deposito, natulungan natin silang paano mag-save, paano mag-budget, at meron din tayong loans para sa kanila, and that would be helpful sa kanilang kabuhayan, maski sa kanilang providential needs. So alam natin na mula pagkabata ang iba, nangungutang na nga ang parents for education hanggang pagkamatay. So ang tema namin from womb to tomb. At natutulungan ang mga miyembro sa kooperatiba kung paano nila iangat ang kanilang masarili. On top of that, nakakatulong din sila sa kanilang communities. Merong tumutulong sa Brigada Eskwela. Some of the cooperatives build schools. Ang iba noong COVID, marami silang tinulong para sa kanilang miyembro. So, in times of difficulties, ang mga co-ops nagbibigay din ng extra tulong sa kanilang members. So natutulungan ng mga miyembro, natutulungan ng komunidad at nakakatulong sa buong bansa. Now, the theme of the celebration focus on inclusive, innovative, and sustainable ng mga cooperatives. So paano po natin mas gagawin pang inklusibo at sustainable po itong mga cooperatives dito? Para maging sustainable, sana maganda ang pagpatakbo sa co-op, maganda ang ating governance. Kasi sabi nga, everything lies also with the leadership. So kailangan marunong sila paano i-manage ang cooperatives, ang ating management. Dapat educated din sila kasi hindi ito ordinaryong negosyo lang. It is owned by so many members. So you can imagine na 831 billion assets of the cooperatives that is owned by 13 million Filipinos. So, we should be accountable to the members. Kailangan palaging tinuturuan ng mga miyembro, ganun din ang mga management and staff and leaders. Inclusive siya kasi kailangan dalhin natin yung mga marginalized. We'd like to focus on women, pati ang youth, because kailangan ang new generations to be part of the cooperatives. At tuwang-tuwa kami sa mga co-ops na nakakaabot lalo na sa indigenous peoples. I have shared with you earlier na merong mga very good products of the micro and the small. Some of the winners of the Philippine Coffee Quality Challenge came from
cooperatives, and these are owned by some of them are owned by indigenous people. So Okay. that's how we bring the marginalized to become part of the cooperative so that they're able to improve their livelihoods. Ano ng mga produktong ito na talagang maipagmamalaki natin na galing sa mga communities na ito? Ay, sa ngayon, ang coffee, lalo Oo. na ako familiar ako sa Bukidnon, but I know that sa Benguet, meron ding winning coffee, sa Kalinga. So, you can find the best places for coffee. Lalo na Arabica, it needs elevation. And in the highlands, that would be where you'll find the indigenous peoples. So coffee would be one. I know there would be some of them in cacao, no? But as of now, we can have some good products owned by the members of the cooperatives. Well, regarding that, let's talk about convergence. Paano po nakakatulong iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para maging sustainable nga po itong mga cooperatives po natin? So, kailangan magsama-sama ang government agencies kasi mahirap naman mag-improve ang economy kung isang grupo lang. Ang cooperatives will link with different line agencies. Isang example na gusto kong i-share yung Lourdes Multipurpose Cooperative. Winner na ito sa Department of Agriculture. We helped build this cooperative together with the Department of Agrarian Reform. So dati, in 2009, mga 500,000 lang ang total assets nito. Siguro ang members 100. Now they're around 200 millions. And tinulungan din sila ng Jollibee Foods Corporation sa kanilang CSR. Tinulungan sila how to produce good onions. Okay. And then, some of these onions are brought by Jollibee Group. So, doon sumama ang DA, tumulong sa kanila with yung post-harvest facilities. Okay. Para yung onion mo after yung harvest, nandun yung tamang pag-store sa kanya. So, it's a coming together of the private sector, the cooperatives, the Department of Agriculture, and even the local government because you need some farm-to-market roads when you have these products brought from the farm to your market. Nakakatuwa naman government, private sector nagtutulungan Yes. para dito sa ating mga kooperatiba. Now, in terms of innovative approach, paano naman po pinapasok ang digitalization para po sa pag-angat pa ng mga kooperatiba? Nako, yung digitalization, that is something na sana tulungan kami ng government kasi it's a challenge for all of us and the co-op should not be left behind. Most of the co-ops are doing savings and credit so you can imagine na paano kaya maging online din ang products ng cooperatives. Hindi lang sa savings and credit, even in agriculture, di ba, ang dami nang pwedeng gawing digital. How can we sell their products online? Because even just by posting your products sa Facebook, pwedeng meron ka na ring market. So, we need support kasi hindi po pwedeng, for example, ang payment platform na isang co-op lang ang may-ari. So, for example, in the case of a federation like NATCO and other federations, kailangan namin ng shared facilities. Kung merong shared facilities sa DTI, dapat meron din sana sa mga platform for digitalization. Because only when it is shared na makayanan. But of course, we need support from government. Sana matulungan kami ng DICT, DOST para mas mapalago namin ang digitalization ng cooperatives. And I hope they can hear that call, Now, Yes. with this conversation, baka may mga kababayan tayo, ang ganda palang sumali at maging member ng kooperatiba, magandang magsimula ng isang kooperatiba. So how can probably NAPSI or the other agencies help them out to be a member or form their cooperatives para matulungan yung mga member at makatulong rin po sa komunidad? Yeah. Sa panahong ito, hindi na namin masyado i-advise mag-organize kung Okay. savings and credit lang kasi ang dami na. If there are new cooperatives, then we would help push for them. Okay. Ang maganda, maghanap kayo sa inyong area kung sino ang cooperatives doon. Titingnan nyo ang kanilang financial statements, titingnan nyo ang governance. Kasi sana makasali kayo sa very sustainable cooperatives. We're happy that there are now efforts by the Cooperative Development Authority to look at cooperatives and supervise. Okay, well, with the celebration of International Day of Cooperatives, ano po ang mensahe po ninyo sa ating po mga manonood, especially kabilang sa sektor na ito? Yeah, dito sa National Anti-Poverty Commission, we're looking at
paano magsama-sama ang iba-ibang sektor para mas mapaganda pa ang buhay ng mga tao. Sana sasama kayo sa kooperatiba, sana ang mga line agencies, kooperatiba at private sector magtulong-tulong laban sa kahirapan. Well, Ma'am Sylvia, maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa amin at syempre, happy celebration of the International Day of Cooperatives at tuloy-tuloy po ang mga efforts din para mas mapaangat pa itong sektor na ito. Marami pong salamat. At sa ating po mga manonood, maraming salamat po sa inyong suporta. Hinikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Ma'am Sylvia, sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan. Marami pong salamat.